Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to 1 John chapter 4, verse 7 hanggang sa 12. 1 John chapter 4, verse 7 hanggang sa 12. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Bigyan po nating attention once again. Sa gabing ito ang passage na nagbibigay po sa atin ng practical urgency mula po sa kamay ni Apostle John. Si Apostle John, ang tinagurian na Apostle of Love, ay sumulat sa isang iglesia na nakikipaglaban sa mga false teachers. At humaharap din ang church na iyon sa practical outworking ng kanilang pananampalataya kung paano nila ito i-apply sa kanilang buhay. At ang pinakasentro ng exhortation ni Apostle John ay ang central theme, ang hindi po mahiwalay na ugnayan, inseparable link between knowing God and loving one another. Yun po talaga ang pinaka-central theme. Kung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, ibigin mo rin ang ating kapwa or ang kapwa mananampalataya. So there is an inseparable link between knowing God and loving one another. Sa mundong ito ay punong-puno po ng division, pag-aaway, animosity, self-interest, at ang church ng ating Panginoong Hesukristo ay tinawag upang sumalungat sa kultura ng mundo. There should be a counter-cultural display by the people of God. Kailangang mamuhay tayo bilang patutuo, bilang testamento ng transforming power of the gospel. At paano po maipapakita natin ang testimony na ito ay nilinaw po sa atin ni Apostle John. Ito ay sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa. So ang ating panalangin sa gabing ito is that sa ating pag-aaral ng ating teksto, ang ating puso ay talagang mayanig, ang ating puso ay magiging maalab, at ang ating pangunawa ay magiging mas malalim, at ang ating buhay ay mas magiging kawangis sa ating Panginoong Hesukristo. Meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa gabing ito. Una, the divine origin of true love. Pangalawa, the supreme demonstration of God's love. And pangatlo, the compelling evidence of God's indwelling. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon sa pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The divine origin of true love. Si Apostle John, inumpisahan po niya ang kaniyang address sa pamamagitan ng pagtawag sa kaniyang mga readers na mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi po ito casual suggestion lamang ni Apostle John, but this is really an imperative. Ito po ay utos. And nagmumula po ito sa kanyang puso na merong pastoral affection. At ang utos po sa atin ay meron pong pundasyon. At ang pundasyon is that ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. This is the theological foundation of love. Ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kung baliktarin po natin,
Ang hindi po umiibig, meaning to say namumuhi, ang hindi umiibig ay hindi ipinanganak ng Diyos at hindi nakakakilala sa Diyos. So anong uring pag-ibig ang tinutukoy ni Apostle John dito? Hindi lamang po ang sentimental feeling, hindi po romantic eros, not even the brotherly filial love, but this is agape. This is unconditional, self-sacrificial, other-centered love that flows directly from the character and being of God Himself. Because God is love. And if we are born of God, then we should be loving one another. And this is really very crucial po mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ang tunay na biblical love ay hindi po nagmumula sa atin na mga makasalanan. The true biblical love does not originate within fallen humanity. Sa ating natural na kalagayan, hiwalay kay Kristo. Tayo po ay patay sa kasalanan. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 1. Tayo ay hiwalay sa Diyos at tayo ay napupuot sa Diyos at napupuot sa isa't isa. Yun ang pinaliwanag po ng Titus chapter 3 verse 3. Ang isang puso na unregenerate, hindi na bago, gaya ng sinabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, nang sabi ay, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Yun ang unregenerate heart. Yun ang puso na hindi nabago. Mandaraya higit sa lahat and desperately wicked. Ang pagkamuhi, ang hatred, at ang hatred po ay nag-i-aim talaga ng distraction ng object of hatred. Ang hatred po ay nagmumula kay Satanas. Kung ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos, ang hatred ay nagmumula kay Satanas. And Satan comes to kill, to steal, to kill, and to destroy. Gaya ng sinabi po ng John chapter 10, verse 10. So, matapos pong pinaliwanag ni Apostle John sa atin na ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos, at ang mga umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos, tumuloy si Apostle John sa maluwalhating katotohanan patungkol sa regenerate, yung merong bagong puso. Ang sabi po ng ating teksto, ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. And this is a definitive statement of spiritual reality. Ang tunay na agape love ay isang hindi po maitatangging palatandaan or tanda ng spiritual reality. True agape love is an infallible sign of new birth. Ito ay sinyales or tanda ng bagong kapanganakan. Kung ang Diyos sa kanyang soberanong biyaya ay binuhay niya ang patay nating kaluluwa at binigyan tayo ng spiritual life, meron pong transformation na nangyayari. Ayon pa sa Ezekiel chapter 36 verse 26, binigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu sa atin. We are given a new heart and a new spirit. At itong regeneration na ito, ano ang bunga nito? Experiential, relational knowing of God that naturally flows into a life characterized by divine love. Meron talagang experience. Kung nabigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu, mararanasan natin ito. At ang karanasan natin ay nagiging totoo dahil sa pag-ibig natin sa isa't isa. Ang pag-ibig po ay bunga ng banal na espiritu. Yun po ang sinasabi ng Galatians 5:22. Ang bunga ng laman ay pagkamuhi, pero ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig. At ito ay hindi po maitatangging patunay ng isang saving relationship with the living God. Pakinggan po natin si Thomas Watson. Ang sabi po ni Thomas Watson, grace changes the heart. It is not enough to change the life. The life will never be holy till the heart be holy. It makes the heart spiritual, heavenly, tender, humble, and gracious. At ano ang isa sa pangunahing
patunay ng pagbabago ng ating puso. Pag-ibig. Pag-ibig. Sinabi po ni Pablo, before we were hateful and hating one another. And John is so emphatic about this. To the point na nagbigay po talaga siya sa atin ng categorical statement. Verse 8 ng 1 John chapter 4. This is a very categorical statement. Ang sabi po dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Now, this is not saying that love is God in an abstract sense, but that love is an essential attribute, isang katangian po ng Diyos. It is an inherent quality of God's being. Kaya kung tunay nating nakilala ang ating Diyos at tunay tayong merong union with Him through faith in the Lord Jesus Christ, mararanasan po natin ang transformative indwelling of the Holy Spirit. Mararanasan po natin ang transformation. Ang banal na Espiritu, gaya ng sinabi po ng Romans chapter 5 verse 5, it is the Holy Spirit who sheds abroad God's love in our hearts. At itong banal na pag-ibig na ito ay hindi po maitatangging bunga at patunay ng isang saving relationship with our God, with our triune Jehovah. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, love is not a sentiment. It is not an emotion. It is not a feeling. It is a disposition. It is an attitude. It is the very character of God. Kaya ang lahat ng ipinanganak ng Diyos ay meron talagang pag-ibig sa isa't isa. If we claim to know God, kung inaangkin natin na kilala natin ang Diyos, pero tayo ay hindi namumuhay sa pag-ibig, bagkus ay sa pagkamuhi, wala sa atin ang self-sacrificing love, then talagang ang mga salita ni Apostle John ay nagsisibing warning. Ang ating claim na kilala natin ang Diyos ay hindi po tunay. Our claim is empty. That is the first point. Pangalawang punto po mga kapatid, the supreme demonstration of God's love. Sinabi po ng unang punto na ang Diyos ay pag-ibig at ang lahat ng umiibig ay nakakakilala sa Diyos. Now, paano po dinemonstrate ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig? Paano po niya pinakita? Ito po ang ipinaliwanag sa atin ng verse 9 hanggang sa verse 10. Please turn there sa 1 John chapter 4. Ang sabi po dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampawi ng puot sa ating mga kasalanan. So ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Siya po ang unang nag-initiate at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nag-uudyok kung bakit ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin, si Kristo. Isinugo niya ang kanyang anak bilang pampawi ng puot sa ating mga kasalanan. At kung sinasabing pampawi ng puot, yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo na ibinuhos doon sa cross ng Kalbaryo, yun ang propitiation. Yun ang pampawi ng puot. May puot ang Diyos laban sa kasalanan. Hindi po kontento ang Diyos na binigkas lang ng kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na iniibig niya ang kanyang mga tao. Of course, nagpahayag ang Panginoon ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Old Testament prophecy is full of revelation and declaration of God's love. Pero hindi po kontento ang Panginoon na binigkas lamang niya ang kanyang pag-ibig. Dinemonstrate po talaga ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo dito sa mundo. Isinugo niya si Kristo. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, bagkus ay ibinigay niya siya para sa atin. This is love. This is divine love. It took the Son of God to be sacrificed in order to demonstrate His love unto us. Bakit?
inalay ni Kristo ang kaniyang buhay? Bakit napaka-costly ang halaga ng pag-ibig ng Diyos? Ang sagot, dahil ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan. Kailangan talagang tubusin tayo dahil sa ating kasalanan. Ang Diyos ay banal. Therefore, meron siyang puot at galit laban sa lahat ng mga tao dahil sa ating kasalanan. And we are inherently guilty dahil tayo ay lumabag sa batas ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan, at sa ating gawa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay eternal death. At wala pong nasa atin, wala pong magagawa tayo upang pawiin ang puot at galit ng Diyos laban sa ating kasalanan. We can do nothing in order to appease the wrath of God. Ang lahat po ng ating pagsusumikap ay walang saysay. Ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang ating espiritual na kalagayan ay helpless. And it is precisely here that the glorious person and work of Jesus Christ ay nagniningning bilang ating tanging pag-asa. Si Kristo bilang Diyos na naging tao ay tinupad po niya ang batas ng ating Diyos. Namuhay siya ng perfect holiness and perfect righteousness. And more profoundly, ay inalay po ng ating Panginoon ang kaniyang sarili, ang kaniyang buhay, ang kaniyang dugo ay pinadanak doon sa cross ng Kalbaryo bilang handog pangkasalanan upang bigyang kasiyahan ang hustisya ng Diyos. Sinalo po ng ating Panginoon ang full weight, ang kabuuang bigat ng puot ng Diyos laban sa ating kasalanan. Ang kaniyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, ang siyang nagpawi ng puot at galit ng Diyos mula sa kaniyang mga tao. At ang verse 10, kung ating babasahin, this is very critical. This is a very critical passage for a robust understanding of the gospel. Sabi po ng verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kaniyang anak na pampawi ng puot sa ating mga kasalanan. At dinidismantle po nito ang lahat ng kaisipan na kaya nating kitain ang kaligtasan. Na ang kaligtasan ay nagmumula sa ating initiative. No, the greatest commandment is to love God with all of our heart, soul, mind, and strength. That's the greatest commandment. Hindi natin kayang sundin yan dahil hindi po tayo umibig sa Panginoon first of all. Hindi natin kaya. Napupuot tayo sa Diyos. The carnal mind is enmity against God. We did not love God first. No, our God loved us first. Ano ba ang natural instinct ng tao? Hindi upang mahalin ang Diyos. Ang natural instinct ng tao ay sambahin niya ang kaniyang sarili. At siya ay maghimagsik laban sa kaniyang tagapaglikha. Any love na ating nararanasan towards God and towards our neighbor is a direct outflow and consequence of God's initiating love. Unconditional love para sa atin. Kaya hindi po natin maaring ipagmayabang at ipagmalaki ang ating pag-ibig dahil ang ating pag-ibig ay tugon lamang sa initiating love of God. And notice the word propitiation in verse 10. Pampawi ng galit. And this signifies na meron talagang galit at puot ang Diyos. And this is a crucial point that distinguishes biblical Christianity from modern reinterpretation. Kasi ang mga liberal scholars ngayon, tinatanggi po nila ang katotohanan patungkol sa puot ng Diyos. They just preach about the love of God. They cannot imagine a God or they cannot imagine our God na meron pong puot at galit. But the scriptures is complete with declarations of God's holy wrath and righteous judgment against sin. Romans chapter 1 verse 18 for instance. Ephesians chapter 5 verse 6 for instance.
Ang kasalanan, hindi lang po yan kamalian ha. Ang kasalanan, hindi lang yan mistake. Ang kasalanan is an offense against God. It is an offense against an infinitely holy God. At iyon ang umaani sa banal na displeasure at puot at galit ng Diyos. Ayon pa kay James P. Boyce, ang sabi po niya, the atonement is not merely a moral influence, but a satisfaction rendered to the divine justice. Christ bore the penalty of sin for his elect and thus made propitiation or pampawi ng galit. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig na hindi masukat at walang hangganan, na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak bilang pampawi ng galit dahil sa ating kasalanan. Si Kristo na ating substitute, siya ang ating kahalili. He perfectly fulfilled the righteous demands of God's law at pinasan ng ating Panginoon ang kabuuang bigat ng puot at galit ng Diyos dahil sa ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kaniyang pagpadanak ng kaniyang dugo, binayaran niya ang kabuuang kabayaran ng kasalanan. At pinawi po niya ang banal na pagkamuhi ng Diyos on behalf of sinners like us. And this is the glorious act of propitiation. At ayon pa sa salita ng Panginoon, this is the ultimate demonstration of God's love. A love na hindi po nag-i-ignore ng kasalanan, but a love that powerfully solves the problem of sin sa pamamagitan ng sacrifice ng kaniyang bugtong na anak na si Jesucristo. And thereby, ni-reconcile, ipinagkasundo po ni Jesus ang mga makasalanan sa Diyos, tungo sa Diyos. And this is the good news. We have been reconciled to God. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po sentimental feeling, but it is a saving kind of love. And it is anchored in the righteous satisfaction of His own holiness. And that leads us to the third point. The compelling evidence of God's indwelling. Tunay ba na ang Diyos ay nasa inyo, kapatid, nasa iyo at nasa akin? Kung ang Diyos ay nasa atin, madedemonstrate talaga ito sa ating pag-ibig sa isa't isa because God is love. Verse 11 and 12. Ang sabi po dito, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kaniyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Yung word na ought or nararapat lang, talagang mabigat ang moral obligation and indebtedness natin. Hindi ito suggestion, but it is a divine imperative that flows naturally and logically from the truth presented sa mga previous verses. Dahil tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos, transformative love of God, unconditional love of God, initiating love. Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, natural lamang na kailangan po nating magpamalas ng pag-ibig sa isa't isa. We are indebted to love one another. Hindi po in a burdensome way, but in a grateful and joyful way, upang i-reflect natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa't isa. So itong nararapat lang, hindi po ito legalistic burden, but it is a joyful overflow of a new nature. Kung tunay na binago tayo ng Diyos, meron po yang overflow, and the overflow is love. It is the evidence of genuine conversion and adoption into God's family. Ang pag-ibig ng Diyos is transformative. It transforms our naturally hateful heart to a heart that now loves God and neighbors. Bago pa binago ng Panginoon ang ating puso, ang ating puso ay mandaraya and desperately wicked. Gaya ng sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9. Ang ating puso ay napupuot sa Diyos at napupuot sa isa't isa. But the regenerating work of the Holy Spirit
sa pag-apply ng redemptive work ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ay binabago po ang disposition ng ating puso. Pakinggan po natin si James Smith. Ang sabi po ni James Smith, true love to God is a transforming principle. It changes the whole man into the image of Christ. It is a vital, operative, energetic principle influencing the whole of the believer's life. At itong transformation na ito, itong pagbabago, hindi lamang po ito behavioral modification, but it is a radical reorientation of our deepest affections. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong capacity at bagong desire na ibigin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. This vertical love for God ay nai-express po natin horizontally sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating mga kapatiran kay Kristo. And this love is primarily directed towards fellow believers, the household of faith. Of course, we love all people. We love souls. But our primary love are the fellow believers of the Lord Jesus Christ, the household of faith. It is in the church, the body of Christ, where the reality of God's love is to be most tangibly displayed. At sinasabi po ni Apostle John ang katotohanan sa verse 12. Please turn there. Ang sabi po dito, walang nakakita kailanman sa Diyos. Totoo naman talaga. Wala pong nakakita kailanman sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pero kung tayo daw ay nag-iibigan sa isa't isa, sabi ni John sa verse 12, kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. So ito po ang ibig sabihin nito. Walang nakakakita sa ating Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, parang nakikita ng mga tao sa atin ang Diyos. Nadi-display ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. God, in His essence, is pure spirit, utterly transcendent, and invisible sa ating mga mata. Kaya nga, kung ating babasahin ang Exodus chapter 33 verse 20, sabi po ng ating Panginoon kay Moises, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. So, ang nakakakita sa Diyos physically ay talagang tiyak na mamamatay. Noong si Kristo ay pumunta dito sa mundo, of course, nakita po siya ng mga tao. Hindi naman po namatay ang mga tao during the time of Christ. Bakit po? Bagamat si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, pero sinuot kasi niya ang anyo ng alipin. Jesus Christ took the form of a servant. Hinubad po niya yung kaniyang kabuuang kaluwalhatian na nakamamatay. He took the form of a servant. Kaya ang mga tao na nakakita sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi po namatay. Ang ating pagsamba sa ating triune God, Father, Son, and Holy Spirit, ay hindi na po sa pamamagitan ng physical, sa pamamagitan ng statue and images of Christ. No. Ito ay sa espiritu at katotohanan. So, kung wala pong tao na nakakakita directly sa ating Diyos, paano ba tayo magiging witness or saksi sa ating Diyos na hindi nakikita? Paano tayo magiging saksi? Ito ay sa pamamagitan ng isang tangible, sacrificial love na dinedemonstrate ng mga tao ng Diyos. Ang ating pag-ibig sa isa't isa ay hindi lamang po ito social nicety, but it is a visible manifestation of an invisible God. We are proclaiming an invisible God of love. At upang maunawaan ng mga tao ang Diyos na hindi nakikita, dapat makita po sa bawat isa sa atin ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. And when we love one another, we are actually, in essence, putting God on display to a watching world. And this is the mutual love sa isa't isa. Patunay ito na ang Diyos ay nananatili sa atin. Patunay ito na nakakakilala tayo sa Diyos at tinubos tayo ng Diyos. And furthermore, yung sinasabing His love is perfected or brought
to its full demonstration in us kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Perfect na nanganguhulugang mature at na-fulfill ang intended purpose po nito. Our love for one another serves as the ultimate proof and visible expression of God's indwelling presence and His transformative power. Kung ma-encounter ng mga unbelievers ang isang community ng mga mananampalataya, na lantad po ang pag-ibig natin sa Diyos at sa isa't isa, talagang masasabi nila, they will really acknowledge, according to 1 Corinthians 14:25, surely God is in this place. Surely God is in this place. And our love is the tangible evidence of God's presence and power. And our love is an evidence na nasumpungan po natin ang pag-ibig mula sa Diyos, unconditional, initiating love na dumating sa atin sa pamamagitan ng gospel proclamation. Kaya i-examine po natin ang katotohanan ng ating pinagbubulay-bulayan ngayong gabi. Una, suriin po natin ang ating puso. Nasa atin ba itong banal, self-sacrificial love? Ito po ba ay lumalago? Sabi po ni Apostle John, ito ay isang infallible sign of the new birth. So kung walang pag-ibig sa ating puso para sa mga kapatiran, ay meron talagang valid cause na i-question natin ang reality ng conversion ng isang tao. Kaya magsisi ka ngayon, kaibigan, time is short. The true mark of a child of God, hindi po perfect love. Hindi yan ang true mark. But it is a spirit-wrought, increasing conformity to Christ's love, flowing from a regenerated heart that genuinely knows God. Ang ating pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa ay magiging perfect yan sa ating glorification, sa pagbalik ng ating Panginoon or sa oras ng ating kamatayan. Second, i-embrace po natin ang initiative ng ating Panginoon. Remember, ang pag-ibig ay hindi nagmumula sa atin, kundi nagmumula sa Diyos. We can only love because God first loved us. At ito po ay nagpapalaya sa atin mula sa burden na mag-generate tayo ng pag-ibig mula sa ating puso. No, if we look deeper into our hearts, wala pong tunay na pag-ibig dyan, kundi merong pagkamuhi lamang sa Diyos. Kung bakit nagkaroon yan ng pag-ibig para sa Diyos, it is because of God's initiating love. Siya ang unang umibig sa atin. And finally, ipamuhay po natin ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig natin sa isa't isa ay hindi yan optional, extra sa ating pananampalataya. But that is an indispensable fruit and demonstration of true faith. It is how an invisible God makes Himself visible to a lost and dying world. Hindi nakikita ng mundo ang Diyos. Pero kung makita ng mundo ang pag-ibig ng mga tao ng Diyos sa isa't isa, nadi-display po ang ating Panginoon before their eyes. May we glorify our Father in heaven because of our love for one another. And may it be so sa lahat ng ating pagtitipon na obvious po ang ating pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. Nawa po ay i-bless ng Panginoon ang ating mga pagtitipon, that the world or the visitors or the unbelievers will really be able to say, surely God's love or God's presence is in their midst. Para sa ating kaibigan, mga kaibigan na wala pa kay Kristo, bakit ang puso mo ay punong-puno ng pagkamuhi? Bakit ang puso mo ay walang pagtibok para sa Diyos? Bakit ang puso mo ay walang pag-ibig sa kapwa? You only worship yourself. You only serve yourself. You only love yourself. It is because your heart is rebellious against God. It is because you have the heart of stone. But there is good news. Imbis na magalit ka sa katotohanan ito, there is good news. Kung ikaw ay tumawag sa ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, kung ikaw ay magsusumamo sa Kanya, magmamakaawa para sa pagbabago ng puso, pagbabago ng kaisipan,
transformation. Malugod po itong ipagkakaloob ng Panginoon sapagkat pangako po niya, ang lahat ng lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Kaya lumapit ka sa Panginoon, kaibigan. Tumawag ka sa kanyang pangalan. Hilingin mo ang bagong puso at bagong espiritu na ibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tanging si Kristo lamang ang Diyos at tagapagligtas ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Lumapit ka kay Kristo. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ngayong gabi. Nawa ay sundin namin ng masipag ang imperative na ito that we will love one another for love is of God. And he that loves knows God at nananatili sa kanya ang Diyos. Nakakakilala sa Diyos. Ipinanganak ng Diyos. O Lord, palaguin po ninyo ang aming puso sa pag-ibig. Palaguin po ninyo ang pag-ibig namin para sa inyo at para sa isa't isa. At patawarin niyo po kami dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dinidisplay po namin ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. May mga pagkakataon na napapahiya ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at naki-question ang aming conversion kung totoo ba because we fail to demonstrate love towards you and towards one another. We are weak, O God, but you are mighty. Tulungan ninyo kami na lumago sa pag-ibig at maging witness para sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.